Hello guys sa inyo. So today, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko about sa pregnancy. Since naka-move on naman ako doon, gusto ko lang i-share sa inyo. Baka para ma-aware din kayo. Sa tingin ko, dalawang beses nangyari sa akin yun last year at saka ngayon. So, start na tayo. Nung August 23, yun yung yun yung menstruation ko. Pagdating ng September 23, hindi na ako niregla hanggang 1 week. So, yung hanggang 1 week na yun, nag-try akong mag-PT. Dalawang beses akong gumamit ng pregnancy test. Pareho yung positive, as in malinaw na malinaw yung linya, dalawang linya. Di, syempre expected ko, buntis ako. Ngayon, pagdating ng October 12, ng madaling araw, bigla akong dinugo, as in bulwak yung dugo talaga. Bulwak yung dugo na, tapos may mga maliliit siyang bubo na dugo. So nagulat ako, as in nga nung lumabas sa akin, yung nanginginig ako, hindi ko mapigilan yung nginig ko nung time na yun. Siguro mga mabilis saglit lang naman yung panginginig ko kasi talagang giniginaw ko sa lamig. Di ngayon, nung madaling araw na yun, hanggang tanghali ng October 12, hindi na ako dinugo. So nagtaka ako. Sabi ko, kung delay, hindi imposibleng delay kasi dalawang beses gumamit ang pregnancy test. As in positive siya eh. So nagpa-check up kami ng asawa ko nung pag-uwi niya galing sa pagtitinda, nagpa-check up kami. Ah, bago yun, inai ako ng midwife. Ang sabi sa akin ng midwife, ang baba daw ng matris ko, nasa bungad lang daw yung matris ko. Tsaka ang matris ko, sarado. Hindi daw nakabukas, sarado daw yung matris ko. Tapos mababa daw yung matris ko, nasa bungad lang. Di ganito, ang ginawa ng doktor na pina-ultrasound ako, nagpa-ultrasound kami. Ngayon, yung ultrasound na yung transb ba tawag doon, yung sa puwerta dinadaan. Di nung nagpa-ultrasound ako, ang sabi sa akin nung nag-ultrasound, wala naman daw baby. Pero meron daw dong tira. May tira na hindi ko malaman kung ano yung tira na yun. Tapos nung time na pala na yun guys, nung inaiilang ako nung midwife, ano, bigla akong nung inai ako nung midwife, nung nagpa-check kami, bago ako mag-ultrasound, nung inai lang ako ng midwife, bigla akong dinugo. Pero yung dugo ko, hindi yung dugo na malakas. Yung parang spot lang na regla, ganun. Hindi natakot ako. Hindi ang, hindi ang ginawa namin nga, nagpa-ultrasound, sabi nga daw may tira na something doon na sabi nung nag-ultrasound, kaya daw dalhin ng menstruation kasi wala naman daw buhay. Kumbaga mayroon lang daw tira na hindi ko alam kung ano yun. Hindi, bumalik kami. Bumalik kami sa doktor, nagpa-check up na kasi pina-ultrasound lang naman ako. And then, tinignan ng doktor yung suot, okay naman yung laboratory ko, wala namang problema. Doon lang talaga sa matres. And then, nakita nung doktor doon sa nag-ultrasound sa akin na meron nga daw tira. Tapos, ah, tapos sarado naman, ang nakalagay doon, merong tira, tapos ang matris ko naka-open. Eh di ang ginawa ng doktor, pina-eye ulit ako. Pero yung unang nag-eye sa akin midwife, wala na siya, umalis na siya. Siguro, hindi, siguro tapos na yung duty niya. Ibang midwife naman yung nag-eye sa akin. Ngayon, pag-eye sa akin nung pangalawang midwife, sarado naman daw talaga yung matris ko. So, saan manggagaling yung bata? Di ba? Hindi yung tapos, sinabi niya sa doktor na sarado naman daw yung matris ko, pero may tira, may naiwan. Di ang ginawa ng doktor pala, nagreseta siya sa akin ng pampabuka ng matris para maraspa. Eh, sabi naman nung nag-ultrasound sa akin, yung tira ko naman daw sa loob, maliit lang. Kaya daw dalhin ng regla. Di ang ginawa namin, hindi na ako bumili ng gamot. Hindi ko binili yung gamot.
Kasi sa totoo lang talaga guys, hindi ako umiinom ng gamot. As in, never akong umiinom ng gamot. Kapag may lagnat ako, may sipon, may ubo, etc. Masama pakiramdam ko, tubig lang ako ng tubig. Never akong uminom ng gamot. Kahit yung dalaga ako, hindi ako sanay uminom ng gamot. Ano lang ako, puro tubig. Hindi ang ginawa ko, pag uwi namin sa bahay, wala, hindi ko nararamdaman, pero dinudugo ako, niregla ko. Yung dugo ko, hindi yung, kasi na-experience ko ng makunan eh. Na-experience ko ng makunan. At saka nung nakunan ako dati, mga 2019, dire-diretso yung dugo na malakas. Ito, nung naranasan ko kasi nitong taon lang, ano lang siya, normal na regla. Normal lang na regla. Di ang ginawa ko, hindi sabi ko sa asawa ko, wag na tayong, ayoko nang uminom ng gamot. Tsaka meron din kasi yung doktor na nireseta sa akin, isasalpak sa puwerta. Hindi ako talaga bumili nun kasi gusto ko lumabas siya ng pusa. Kasi sabi naman ng nag-ultrasound, madadala ng regla. Kasi nga dinudugo na ako nung inaiiyak ko nung unang ai sa akin. Nagulat nga ako bakit ganun. Di, pag uwi namin, di okay lang kasi wala man ako nararamdaman. Basta, dinudugo lang ako. Tapos nung regla lang ako, normal na regla, normal. Tapos nung kinabukasan, October 13, napakasakit ng puson ko. As in, sobrang sakit. Puson lang ha, puson, hindi balakang, puson lang. Di naramdaman ko talaga yun na masakit na ano, hindi siya sobrang sakit, makirot na tawag dito. Basta ganun lang siya, hindi siya sobrang sakit. Kasi ako, ang tolerance ko sa sakit, malakas. Kumbaga, hindi ako tinatamaan ng, hindi ako yung sobrang pag may, ano, yung tipong pag may sugat yung sobrang sakit. Yung ganun, hindi ako malakas ang tolerance ko sa sakit. Ang ginawa ko nung mahapdi yung maano yung puson ko masakit. Hindi naman masakit na mahapdi. Di ang ginawa ko, humiga ako. Pagkahiga ko, binuka ko yung dalawang paa ko. Parang style ng mga nganak. Ganon. Yan ang ginawa ko. Siguro mga isang oras akong nagano habang nagsiselfone ako. Guys, naramdaman ko talaga as in may lalabas. As in talagang kusa siyang lalabas. Di ang ginawa ko, naramdaman ko na siyang lalabas. Tumayo ako. Pagkatayo ko, as in nakita ko talaga guys na pagkatayo ko, may lumabas talaga na ano na laman. Laman talaga siya, hinila ko. Tapos ano, yung style niya guys, parang ano, yung parang pabutike, yung meron na siyang ulo. Actually, nasa gallery ko pa yun eh. Kaya lang hindi siya pwede i-post kasi medyo may dugo-dugo siya. Pero i-PM nyo ako kung gusto yung makita. Ipapasa ko sa iyo. Sa mga followers ko, pwede naman siguro yun. As in, ano na siya, laman na may style ulo. Yung pa style butike, ganun siya. Ganun ang style niya. So, siguro iniisip ko, baby talaga yun na lumabas. As in talagang dasal ako ng dasal na lumabas siyang kusa. Kasi ayoko talagang uminom ng gamot, ayoko ng maraspa kasi sobrang na-experience kong maraspa, napakasakit ng maraspa talaga. So, yun ang experience ko. Sana sa mga nagbubuntis, pag alam nyong buntis na kayo, magpa-ultrasound na kayo agad. Kasi sa experience ko kasi, hindi ko yun agad ginawa. Kaya, then, sinabi din sa akin na mababa yung mattress ko. Siguro din yun, isa din yun sa dahilan kung bakit siguro talaga dalawang beses akong nakunan dahil sobrang baba ng mattress ko. So, ayun, ayaw ko na rin naman ng magpataas ng mattress, ayaw na rin ng asawa ko. At siya iyak nga ako ng iyak eh, kasi gusto ko talagang magkaanak. Kung hanggang doon na lang talaga at hindi na pwede, hindi na kaya kasi may edad na rin ako. So, tanggapin na lang natin. Tanggapin ko na lang. So, yun lang guys, ang experience ko. Sana sa ibang buntis dyan na wag na nyo yung pag alam nyo buntis na kayo, magpa-ultrasound agad para malaman nyo yung result. O kahit na nag-PT kayo, nag-positive kayo, ultrasound na agad para sure. Yun lang. So, thank you.